narito ang programang totoong totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. 12 days before Christmas. Malapit na talaga, oh. Nakabili na ba kayo ng inyong mga regalo? Amamas ko po! Anak ko po, anak ng wedding, oo. Ayan na si Kuya Winer. Ano kaya magandang ibigay dito kay Kuya Winer, ano? Ilang araw ko nang iniisip eh. Ano kayang magandang ibigay dito? Gift check. Gift check ko sa, ano, sa classmate. Hindi, kasi yung classmate pag nagpapatugtog doon, yung mga music, hindi masyadong kagandahan. So, maganda, punta ka doon, turuan mo yung technician, di ba? Eh, tama-tama, kasi ako naman doon lang ako, tinuturuan ko yung mga dancer. Kasi yung song mabilis, pero yung movement ng mga dancer, dahan-dahan, ganun. Wala sa tempo. Eh, siyempre, naalbalbar na ako pag ganun. Eh, siyempre, mahilig ako sa dancer, di ba? Eh, pambihira, ganyan yung kanta, tapos ganyan yung sayaw. Gumaganon, ang bagal. Wala sa timing. Sabi ko, iha, baba ka nga dito. Tuturuan kita kung paano sumayaw, ha? Hindi yung gaganyan-ganyan ka lang, Pangit tingnan, eh. Kailangan medyo, alam mo yun? So, tinuturuan natin silang sumayaw. Ito si Kuya Winer, gusto kong bigyan ng gift check doon. Turuan natin yung technician doon, di ba? Tapos, lalo na dun sa loob ng mga VIP. Pangit ang tugnog dun eh. Hindi ko alam kung bakit iba yung tunog dun. Iba eh. Sabi ko, kaya minsan pinapasok ko bawat tinitingnan ko, maganda ba tunog dito? Eh syempre, ako naman, hindi ko naman din na pwedeng ako lang mag-judge. Kailangan ko sasabihin ko sa ibang mga tao doon, halika tingnan nyo nga to kung maganda yung tunog dito. Ganyan ko sila. Diba? So, ayan na nga po, pag-uusapan natin ng mga trending ngayon. Ba't ba tayo napasok dyan? Ito kasi si Kuya Winer Ay nako. Sabi ni isa si Abigail, mangka-exit na nga nonsense. Ay nako po, Miss Abigail, napaka maganda go. Diba? Hindi ho kayo maburyo. Lalo ho, ngayong Pasko, dapat relax na ho tayo. Alam nyo, nakakalungkot kahapon umuwi ako ng alauna. Pasado alauna. Alauna ng madaling araw. Galing tayo sa show ng Moho Girls. Grabe ang traffic sa EDSA. Alauna ng madaling araw Grabe po. Sabi ko gustong-gusto ko ang Pasko pero wag naman sanang ganito pag Pasko. At syempre hindi nag-side street na po ako. Yung syempre si Wiz, yung maingay na turn left. Mga ganon-ganon. Alam mo yun? Si Mimi, turn left. Sabi niya, nag-side street ako. Ganon din, Ang hindi ko maintindihan, siyempre, sumide street ako, napadaan ako ng Makati. Puro naman sarado yung doon. Yung mga village na mga mayayaman doon, Napadaan ako doon sa may yung sa may Rockwell. Ayan. Ay, pambihira ho. Wala hong madaanan. Sabi ko, dapat pagka ganitong Pasko, alam na nga nilang medyo, dapat pagbigyan na nila yung mga motorista. Dahil grabe ho yung EDSA madaling araw, alauna, traffic na ho. Tapos syempre, sigurado ako yung mga tao na naandun medyo... Kasi kung mga alauna ba naman, saan ka ba naman galing nun? Syempre, Christmas party. So, ingat-ingat tayo dahil sa tingin ko, yung iba dun, mga nakainom na. So, ayan na. At alam nyo, may sala ho talaga nito si Mariah Carey. Hindi nyo ba nababansin kahit saan ho tayo pumunta? Napalitan na si yung lalaki po na idolo natin din yan si ano ba to? When see you Christmas time. Mali-mali pa yung lyrics natin si pangalan nitong lalaki na ito? Si Jose Marichan. Ayan. Kung last year at saka yung mga nakaraang Pasko si Jose Marichan ng sikat. Ngayon hindi na ho talaga. Napansin nyo ho ba yan? Ako napansin ko yan kasi alam mo naman, mahilig tayo sa musika. Napansin ko
si ano na ngayon, si Mariah Carey. Ayan ang bilis may caller tayo. Itong regular caller natin si Anton Reyes sa line 1. Magandang umaga ay tanghali po, Anton Reyes. Good afternoon. Good afternoon. Nagsasolo ko yata, Las Mawi, tsaka si Pei. Opo, mukhang Hindi na-traffic lamang po si Faye. Baka ka siguro, no? Opo. Kaya ako tumawag kasi hindi ako makatiis Inis ako dito sa mga diplomat na senador. Ay. Yung gustong palayain si Dilima, tsaka to si Kaliskis Bayawak. Ay, naku po. Yan nga yung pag-uusapan natin yung pakingialam ng Amerika. Naku, kaya tumawag nga ako sa'yo. Inis ako dito Bakit po? Na to Pero bakit sila makikialam dito sa atin? Papalayain si Dilima. Papalabasin nila, ano raw yun? Persecution? Hindi persecution. Ito mo ginagawa ng mga Amerikano na to. Kita mo, noong sila, panahon ng eleksyon, nakikialam daw ang Russia sa kanila. Galit na galit ang mga diplomat na to. Galit na galit sila. Ba't ngayon nakikialam siya dito sa Pilipinas? Pagka sila pakikialaman, hindi pwede. Pero pagka sila pinakikialaman, ayaw nila. Pero pagka sila makakialam, pwede. Pero mo, tsaka sinabi ni Sari Roque, may batas sa United Nations, hindi pwedeng pakialaman ang judiciary ng isang bansa. Tama. Kaya pag nakikialam to, pero bagay, sabi naman nila, walang bearing yan yung committee na yun. Wala yan. Actually naman, Sir Anton, actually naman po, sabi ko nga, nung binabasa ko ito, wag ho natin na lahatin ang buong Amerika. Kasi sa totoo lang, sa bagay nga. Sila lang naman yan yung mga maliliit na wala namang kwenta. Saka sinupalpal sila nung isang senador tama. Pangalan yung isa, sinupalpal sila Nakalimutan ko sinabi na wala tuloy sa isip ko. Binanata sila doon wala sila, talagang itong mga na to. Tapos si Reza, tapos gusto na pang pakawalan. Tapos ito naman sa tubig. Ito, gumagalaw ng pera ng ng oligarch. Ay, nako po. Ayun, kita mo, si Grace po, ayun na, biro mo ang tagal-tagal nating inintay ang mga na yan, yung mga, ako, tagal-tagal akong inintay, kahit palagay ko marami naghihintay, yung mga senador, yung mga sawsawera. Kita mo, doon para kumampi sila kay Pangulong Duterte, laban ng Pangulong Duterte to para sa taong bayan to Pero wala kang narinig sa kanila, lalo ito si Lacson na to, tatlong issue sinusubat. Para, dinivert na yung issue, ang binugtunan niya ng pansin, yung budget. Tapos ayan, si Grace po ngayon lumabas, nag-aabogado sa mga officer. Kitang-kita yung pagka-abogado. Sabi niya, baka raw to, mapipilitan daw magtaas ang na 100% dahil doon sa pagkakabasura doon sa extension ng nila, nung concessionaire. Pagkatapos, may pinanakot pa Malamang daw ang mga foreign investor hindi mag-i-invest sa atin dito dahil matatakot. Dahil dito pala sa atin, ang kontrata, hindi sinusunod. I-revoke ng gobyerno. Maliwanag na. Mga planakot na wala na. Hindi lumang tugtugin na yan. Tama. Kaya yung pananakot din patarantado yan, wala na. Ay! Wag mo ganyan. Baka tayo Ay, sorry. yan. Naisip lang kasi. Sorry. Kaya yan ang mga salesi ito, makikita natin si Grace po na to. Hindi sa taong bayan to. Ito para lang sa mga oligarchs to. Ito parang si Leno Robredo, Manyikan de Susi, kung ano sabihin ng mga nasa likod niya, mga dalon. Ito si Grace po na oligarchs ang mamahawak dito. Kitang-kita ito. Dahil ito, susunod na eleksyon, kakandidato sigurado to. Siyempre, kailangan niya ang pondo pag manggagaling sa mga oligarch. Kaya ayan, pinagtatanggol niya mga... ang balita ko, ito lang ako, tanong ko lang ito hindi ako tatanong lamang po ako. Nagtataka ako kung bakit medyo tipong pinagtatanggol ni Grace po ito. Oo nga, ayun nga paano nagtataka ako, alam niyo kung bakit? Ang alam ko kasi hindi naman tubig ang hiling ni Grace po alak. Hindi, balita ko lang yun Hindi ko sinasabing totoo. Kaya nga nagtatanong ako Alam ko, usok, first hand. Usok? Witness, Alam ko din alak Pero tanong lang naman yun. Kaya ako parang, sandali, ano ba? Tubig na ngayon ang gusto mo? Hindi na ano ka na ngayon? Medyo nadala ka na sa alak. Ano lang naman yun? Yan. Isang galamay talaga ng oligarch kumana. Sa makabilang network, nakarinig ko kanina. Sino yan? Parang galit na galit sa kay Pangulong kagagawa nito ng Pangulong Duterte. Kaya ngayon lahat yung sa stock exchange, bumaksak daw yung share ng mga yung mga oligarchs.
nagbaksakan na raw dahil sa Oo. kagagawa ng Pangulong Duterte. Ito po, binibintang kay Pangulong Duterte. Ano pa pakialam natin kung bumaksak yung mga share ng mga walang yung mga oligarchs na yan? Mm-mm. Sino pa pagpipilian mo? Yumaman yung mga oligarchs o yung karapatan ng mga mahihirap? Ay, tama. Diba? Correct. Dalawang bagay lang pagpipili mo. Ano gusto mo? Pumaksak yung mga oligarchs o maguminawa buhay ng mga mahihirap? Ganun lang eh. Simple lang eh. At saka, alam mo, Mr. Anton Reyes, ano po, sa akin, kung concern talaga sila na mag-invest ang ibang bansa dito, hindi yung kontrata. Yung kontrata, alam naman nating may mali talaga eh. Sila nga mismo nag-sorry. Alam nilang mali. Kung talagang gusto natin ng pumasok ang foreign dito, investment, dapat baguhin ang konstitusyon. Kasi hanggang nandyan yung 60-40 na yan, hindi ho mahihirapan mong pumasok yung ibang negosyante na galing sa ibang bansa. Alam mo po ba yun, Mr. Anton Reyes? Oo. Kasi isipin nyo ha, ikaw, foreigner ka, ikaw ang maglalabas ng pera, pero ipapangalan mo lang sa Pilipino. Dahil hindi ka pwedeng may-ari ng higit pa sa 40%. Naku. It maintains the grounds for tax evasion. Oo. Malaking ano yun. So, siyempre ikaw, kaya nga 'di ba may mga network diyan o meron diyan na hindi naman pagmamay-ari talaga ng Pilipino na 'yon, kung hindi pagmamay-ari ni Salem, 'di ba? Oo. Yun. Si Pangilinan. So ang akin doon kung gusto talaga, kung concern talaga itong mga senador na ito na pumasok itong investment. Ito, Grace po, asigasuhin mo yung pagbabago ng konstitusyon. Diba? Nabanggit mo yan. Tanggalin yung 60-40 pinapasok na batas proposal na batas si Rufus Rodriguez. Lahat yung mga foreign investor pwede nang bumili ng lupa rito. Dahil yun daw ang niya. Kasi para magpasok daw ng investment ng mga foreigner. Hindi ho ata. Paano mangyayari yun? Mangyayari yun, mabigyan na lang mga foreigner ng lupa rito sa bansa natin. Tayo mismong taga-Pilipinas, magiging squatter tayo rito. Hindi, ang alam ko as far as ang nalalaman ko sa dyan, kasi nakakausap po natin mga core ng DILG, yung umaayos po ng pagbabago ng ating batas, yung nagsusulong po ng kampanya na ito, ay sabi naman hindi yung lupa ang pagmamay-ari. Ang sinasabi ay yung investment, yung negosyo. Hindi naman kailangan na ipagmay-ari nila yon. Hindi, parang ganun yung kay Rufus Rodriguez eh. Ay, ganun yung parang pinapalabas si Jace po. Kay Rufus Rodriguez, ganun Hindi ganun yun. Ganun pagkakaintindi ko eh. Naku po, dapat mag-aral sila dun sa DILG. Wala ho. Ayan ho, mga mahihirap sa mga senador lang na nakainom eh. Nakainom ng tubig hindi ho ng alak ha. Ayo. Alam ko na yun dito ko Kaya nga alam nyo sana, medyo naman natin yun medyo tingnan naman ho natin sana tong yung constitutional reform na inaayos ng DILG. Na sana talagang mga senador natin, kaya lang laki ho ng problema diyan Kasi nung nag-meeting, nagpunta ho din ako nung Christmas party dyan. Talagang ang problema ho natin dito nasa kamay tayo at nasa awa tayo ng mambabatas natin. Ayan pag-usapan ho natin Kailangan ho natin mag-commercial, Mr. Anton. Hi, Sir Anton. 12:17. Tambayang sa DWIZ. Muli nating balikan Tambayang sa DWIZ. Hello po mga katambay. Ayun Christmas na talaga. Iba talaga. Eto, matindi. Bati ka muna, Faye. Hello po sa lahat po ng nakikinig ngayong Friday the 13th. Ay, Friday the 13th. Yes. Napaka-magical ng araw na to. Kaya wala si Attorney Nick. Nakikinig si Attorney Nick. May hearing daw. May hearing. Akala kasi Friday the 13th. Alam mo naman, mahilig yan si Bokala sa mga ganyan-ganyan. Gusto ko lang batiin yung mga fans natin. Di mo na binabati sa dito. Ito, fans natin, alam mo kung bakit. Actually, yung mga followers, di ko tinatawag na fans yan. Wala yan, mga friends natin yan. Tunay na kaibigan. Yes. Sino ho ito mga fans? Ito yung mga fans natin na tulad ni Faye Militante na nood siya ng nood. Ay, oo. Kahit siya galit na galit, nood siya ng nood. Ang tawag yan, fans talaga. Okay, maging balalay ka namin dito, ha? So, inuulam niya tong show Oo, pero
Hindi, eto lang masasabi ko sa'yo, huwag ka masyadong obsessed Masyado kang obsessed. Kawawa naman hindi ka maka-move on sa buhay mo nang hindi mo ko nakikita. Sabi niya, nagtatago daw ako sa logo. Ito ate, para sa'yo to Yan na, hindi ako nagtago sa logo Ano naman sabi nung iba, sa totoo lang naman di ba? Hindi, sa totoo lang, hindi kami nag-aaksaya ng panahon. Good vibes nga kami. Paano kayo hindi mag-aaksaya ng panahon? Nandito sila nakikinig. Okay, syempre, di ba, it will take an effort for you na makinig at manood. True. Hindi mo type, galit ka, pero nanonood ka. It takes time, money, effort. Ako, kunwari, ikaw ba, pinapanood ka sa TV, hindi mo type. Di ba, lipat ka kaagad? Patayin mo, lipat ka kaagad. Ano ba mga mga anong ayaw mong panoorin? Pag nakakita mo sa TV, nabibwisit ka na. Di ba? Pagka nag-scroll ka. Ako nga pag ako nanonood ng Netflix. Ang pasensya ko. First 2 minutes, pag hindi mo ako na-entertain, lilipat na kita. Kasi napakahalaga yun yung first 2 minutes. Pagka hindi mo nagustuhan ka agad, yung ang bagal-bagal ng story, lipat na kaagad kita. Hindi ko pagtsatsagang panoorin yun, tapos ibabash ko lang, ang pangit itong artista na ito, hindi marunong to, ang pangit ng scriptwriter, hindi marunong cinematography, hindi marunong yung director, di ba? Ako umaasa ako sa trailer di ba? Pag sa Netflix, pagdating mo sa home screen, may may trailer na, hindi maganda, alis. lipat. Ito pa, batiin pa natin itong isang fan natin, si Mary Jennifer Brodet. Alis ka na, bugaw. Hello po. Miss, sabi sa akin, walang natutuwa sa'yo bukod sa followers mong syunga. Ikaw, sure ako natutuwa ka. Kaya ka naandi dito. Sure ako natutuwa ka, kaya ka naandi dito. Absent ba si Rose and Suhiko? Kasi regular din yan Alam naman natin yung mga regular natin dito Yung mga good, ang sinasabi, tawag natin diyang kaibigan. Yes. Hindi yan fan. Kaibigan yan. Yung mga fan, itong mga nood pa rin ang nood, pero galit na galit sila. Panatikong panatiko. Ayun, sabi ni isa, daya naman bay, kami rin, shout out. Sabi ni Vinny, hello po madam, kaibigan hello po, po natin. Vinny. Kung maaari ko lang kayong bigyan ng isang napakatamis na hug. Ayan. Gagawin ko, di ba? Alam naman natin, dahil babatiin natin ng Merry Christmas, di ba po? At ayan, hayaan mo siya, banat ba? Actually, yung mga iba, mga ano naman yan silent lang sila, hindi sila nag-ano. Di ba? Alam mo, dapat ang pinatutugtog nyo dito yung Pacha Padilante. Alam mo yon? Yung Pacha na song, may Christmas yun may Christmas version. Talaga? Oo! Ay, naku. Yung Pacha na yun, ayan, At yan, pinag-uusapan nga natin yung si Grace po. Kasi, to the rescue ang nanay mo. Ay? Kaloka. Biglang comment siya tungkol dito sa tubig. Iba ang apog niya. Iba talaga. Kasi yung iba na nahimik, hindi sila bumabanat. Tumahimik sila. Di ba? Pero to si Grace po, mantakin mo. Dami nagsilapi. Oo, anda. Mabuti pa nga yung, hindi naman sa pero mabuti pa nga sa house Kahit, ang bilis kagad. Mga 2 days after magsalita ni Pangulong Duterte, gumawa na kagad ng pagdinig ang house. Yes. Di ba? Hindi ko alam kung sino bang nanguna doon. Hindi si speaker ang nandun baka sabihin nyo na naman si speaker. Pero biglang doon nga nabuking yung mga pagsosorry nitong mga, di ba? Nagsorry sila. Tapos ano pa ba ang ginawa nitong Manila Water tsaka Maynilad? Hindi na sisingilin. Yung higit kumulang 10 billion yun Basta nagtataka kayo bakit iba Minsan iba-iba yung figure. Kasi 7.4 yun at saka 3 point something. So pag inadapt mo yung medyo 10 billion plus. Okay, so nira-round off ng ibang pahayagan, ginagawang 11. So yun po ang dahilan nun. Hindi ho dahil sa katulad sila ni Lenny mag-calculate. Pero dahil po ay nira-round off na lang po nila yon. Yes. So 2 days after ni Pangulong Duterte, nagkaroon kagad ng pagdinig sa Congress House. Pero sa Senado, medyo hindi pa ata hanggang ngayon. Hindi ko alam kung ano ang policy. Hindi ko naman sinasabing pinagtatakpan nila, pero
Ang akin, siguro may policy na dapat dito muna, tapos pag dinig dito, hindi pwedeng sabay. O baka naman may pinapriority ngayon ng Senado. Kaya lang, hindi okay lang sana. Okay yun, walang problema. Ganun talaga eh. Meron tayong prosesong dapat sundan. Pero hindi ho nakatiis si Madam. Nauna na. Oo, nauna na siyang magtanggol. Hindi niya na matiis. Sandali. Yung mga contributor ko, binabanatan nyo na. Sandali. Baka tumaas ang presyo natin, ha? Wow. Ayan. Ang tinding pananakot dun, no? Baka tumaas ang presyo natin pag tinanggal natin yan, ha? May ganun kaagad. Siyempre, yung iba naman dyan, sasakay naman yung mga ibang, alam mo na, mga ugok na dilawan, nasasabihin nila, tama, pakasalanan ni Pangulong Duterte, bakit tumaas ang presyo ng tubig? Magtaka ho kayo pag tumaas ang presyo ng tubig. Oo. Kasi nangako na Maynilad eh. Tsaka Manila Water na hindi na sila magtataas sa January. Bakit sila magtataas? Kaya nga. Ano ba talaga, Grace po? Nag-uusap ba kayo? Pambira ito si Grace po, oo. Ba't gusto niyang palabasin? Oo nga, naku naman po, Etong si Grace po, ano yan sa totoo lang, marami ho nagsasabi. Hindi ho ako, ha? Talaga hong sa Senado, medyo iba ho. Ano siya, para siyang may sariling mundo. May ugali kasi siya na imbes na yung study, pwede naman niyang isa opisina, dinadala niya talaga sa committee. So, doon nagtatagal. So, paikot-ikot lang naman yung yung diskusyon. Yun, notorious siya doon Nakailang ulit na siyang ganyan. Na pwede naman niyang aralin on her office mismo. Hindi na kailangan munang i-committee. Syempre, pag committee hearing, matagal, ilang oras, tapos wala naman talaga nare-resolve. Ganun siya. Tama ka naman. Hindi nakakapagtaka. Eto, patatagalin na naman niya. Just, para lang may exposure siya. Para si Trillanes nun. Oo nga. Ganyan Actually, hindi mo ba napansin na nahimik yan? For ilang months din Tumahimik siya. Wala siyang dada. Kasi alam naman natin, dumadalang naman siya noon in light of media exposure. Diba? So gusto nila pero nung nanalo, tumahimik yan. As in, wala ka madidinig sa kanya. Nagsalita na lang bigla nung nanganganib na yung kanyang mga friends siguro, di umano, na mga friends, bigla na siyang nagsalita. Mantakin mo siya lang. Yes. Sulo-sulohang nagsalita at sumagot. Andali! Sabi niya, tataas ang presyo ng tubig natin! Huwag mo naman ganyanin. Ako naman, iba talaga. Sabi ko nga, itong matindi. Diba? Ito, matindi to Kapit na ready ako, ka? Ready? Baka mapahamak tayo na naman. Ready ka sa toot? Ganun na. Ayan. Ito, matindi. Kamantakin mo ba naman? Ito si Grace po. Kinukundina na ng lahat ng mga DDS. Diba? Dahil sa kalokohan niya, bakit siya nangingialam ngayon? Tapos yung iba dyan, yung ibang mga galit na galit sila sa Manila Water. Nung biglang dumipensa si Grace po, hindi nila inatake. Ay? Anyari? Oo nga. Anong nyari, te? Ba't biglang ganun? Nabilaugan ka sa spaghetti mo. Bakit parang bigla kang walang kinoment? Aba, napapaghalataan, te. Halata Naku naman, sinasabi ko na nga ba Grabe. Hindi, di ba pansinin mo Sunod-sunod. May may eksena pa ang sasabihin Hoy, bakit di kayo umiimik? Kahit hindi naman nagre-research. Unang araw pa lang yun. Kaya nga. Pinost na ni Mocha yun Excited? Hindi, unang araw talaga, pinost na kagad ni Mocha. Even the speech of President Duterte, pinost na, shinare na kagad ni Mocha yun. Tas kesyo, bakit di kayo umimik? Siguro, ganito. Ba't di umimik si Speaker? May ganyan-ganyan eksena pa. Kita ko yan. Ako nga mismo nag-interview kay Speaker, di ba? Na sinabi niya, nako, hindi natin ito palalagpasin. Sabi nga niya, according to the President, panagutin, walang compromise. Yan ang sinabi. Yan din ang sinabi niya. At yan yung ginawa nila. At ganun ang ginawa nila. Pagdinig ka agad after 2 days. Okay, eto, akala ko ba galit na galit sila? Di ba galit? Galit na galit. Galit sila. Nung nagsalita si Grace po, magmamahal ang tubig pag na ganito. Tikom ang bibig. Meron akong alam na nagpapatikom lang ng bibig.
ng mga, di ba? Eto, biro-biroan to ng mga mag-aasawa, ha? Para mapatikom mo ang bibig ng, hindi, wala ho akong asawa, ha? Ang bibig ng iyong misis ay, bigay mo ang sahod. Pag binigyan mo ng pera, eto, hindi ho ako totoo, ito, biro-biro, ito ng mga kalalakihan sa mga KTV, di ba? Pagka nakikipag-usap tayo sa mga, kasi tinutulungan ako, consultant, ayan. Wow, consultant. Consultant ng KTV, laging nandun. Tinitingnan ko lang, So, alam nyo, pag, sinasabi nila, pag siyempre, pagdating mo sa bahay, tadalakan ka ng asawa mo. Bigay mo lang sahod mo. Okay, Han, ganyan. Sweetheart, ito ang sahod ko. Ay, biglang babait na ngayon ng temperament ng asawa mo, di ba? Yun. Ayan. At baka swertein ka kumain kayo ng malay mo kumain kayo na sa labas ng McDonald's o kaya Jollibee. Kayo naman, pagkain ninyo nun, wala nang problema. In other words, minsan talaga pera ang nagpapatikom sa tao. It's loving and caring. Or, ipag-shopping mo, di ba? Yes. Yan, siguradong tahimik yan. Walang problema yan. Iyon ang parang nangyari dito di ba? Yung mga vlogger, biglang pinagbababanata ng Maynila at saka Maynila Water. Nung humirit si Grace po, abay, tumahimik. No comment. So, yan magbabalik ko tayo, 12:32, commercial muna. Tambayang sa DWIZ. Muli nating balikan. Tambayang sa DWIZ. Ayan na naman, Paskong-Pasko na talaga. Majulit-julit. Alam mo, Kuya Winner. Ito makinig ka ng mabuti. Gusto kitang kausapin ng seryoso kasi... Lagot ka. Seryoso ito Bakit? Ano ba ang ginagawa mo dito sa DWIC? Kasi, sabi ni Vergie Pascua, Boss Winner! Balik nyo na si Atty. Trixie at Atty. Nick. Mas may kabuluhan ng usapang ito ng kalbo na para yabang, sinasabi. Pati ikaw tinawag na. Grabe, Sabi ko, iba ang iba yung obsession nila. Lumalagpas ng boot. Oo, lumalagpas ng boot. Pati si Kuya Winner, talagang tinawag na, Antindi nyo. Alam mo, hindi ko na nga mabasa yung yung dito, yung mga comment ng mga tao. Sa sobrang dami, sila galit na galit silang lahat, nagbabatuan sila. True. Sobrang enjoy ako, grabe. Na-enjoy talaga ako sa mga sinasabi nila. Pati nga yung isang isang tulongges dyan sa Japan. Ay, yung isang tulongges dyan sa Japan. Bato-bato? Oo, bato-bato. Okay. Bato-bato? Hindi ko alam yun Yung bato-bato dyan, panayang bira. Pero nood. Anak ng wedding, nag-comment pa. Ganong naman. Ang gagwapo na ng mga Hapon dyan Oo nga. Sigurado ko may mga magagwapong mga Hapon dyan. Gagwapo na nila dyan. Gaganda pa ng katawan Dito ka pa na-o-obsess. Wag ate. Sayang naman ang mga Hapon mo. Bati-bati kasi. Sawa ka na ba sa mga Japan dyan? Sakita mo dyan sa mga Hapon? Wag na yun. Yung alias ni Atty. Nick, Chin Baby Chin. Ito si Yu Chang. Kilala mo si Yu Chang? Hi, Ma'am Yu Chang. Hello. Isa yan. Sa avid fan natin. Obsessed na obsessed din sa atin yan, Araw-araw yan. Pagka talagang aabangan niya. Baka nag-a-alarm pa ito, Sabi niya siguro, nandyan na naman si Kalbo. Panoorin ko nga. Asarin ko. Pero kasi alam mo nung bata, di ba? Ito, nung high school tayo, Pag may crush ka, asarin mo, di ba? Di ba asaran kayo? Pag, kunwari, bibiru-biruin mo pa, pero totoo, crush mo naman. Ito si Yu Chang, sabi niya, si T-Rex nandito rin. Isang rin to. Balalay din to sa Dubai. Galit na galit din mo yan, panay status dyan. Ay, nako, mga mga walang buhay, mga... Bored lang. Sabi ko nga ano ba yung radio nyo? Isang istasyon lang ba yan? Kung hindi nyo i-type, ililipat ninyo. O kaya naman, yung Facebook nyo ba, isang page lang ba pwedeng puntahan yan? Minsan talaga
nakakalumbay. Ito lang yung nagko-connect sa kanila sa Pinas, ganyan. Dito lang sila relate. Kaya napakalungkot naman ang buhay ninyo. So, bye-bye. Oo nga, ay nako naman, oo. This is where they feel so alive. So, pagkakait ba natin yun? Sabi nga nung iba basa-basa lang ng ako mga comment, tuwan-tuwa siya. Sa totoo naman, tuwan-tuwa ako Ito, si Pebbles Cunanan. Yun pala yung name niya. Ayun, bato-bato, hindi ko kasi kilala yung, kasi Pebbles. Hindi ko alam. Hindi ko naman kasi talaga siya kilala Hindi ko nga alam bakit na magpapapansin yan Pero, babatiin na rin kita, Pebbles Cunanan. Anyway, balita ko kasi hindi ko binabasa. Hindi ko naman alam kung saan, anong page niyan Sabi nila, araw-araw daw ata akong binabanatan yan, tsaka si Mocha. Ay, alam mo, ito lang masasabi namin sa'yo. Peace be with you. Alam mo, wala kaming yung mga ganyan. Gusto nga namin makapag-usap pa dyan. Gusto mo, punta ka dito, magpapaparty ako para sa'yo. Babatiin ko rin saan siya, kaya lang, huwag na baka off the air na lang. Bakit, friend mo siya? Hindi. Hindi, okay yan. Actually, alam mo ba pinakagusto kong nakakausap? Yung mga bashers. Kasi at least, nakikita mo kung ano yung sinasabi nila, tapos, matatawa ka. Kasi, hindi, alam mo bakit ka matatawa? Kasi you know yourself more than anyone else. English yan, Ay, taray! You know Nagbaon! You know yourself more than anything else, So, alam mo na yung sinasabi nila ay katarantaduhan o katangahan. So, matatawa ka lang, Kasi wala naman na ibang makakilala sa iyo, Sa totoo lang, wala akong biro. Napakarami hong bait-baitan. Tapos, kunwari, ganito. Pero lalo na ngayong Pasko, dami niyan. Pero yung private life nila, hindi mo alam kung ano talaga sila. Totoo. Yun. Kasi nakakatakot dun, no? So, parang, kaklose mo na lahat yung pala stranger kung stranger. Kasi hindi mo pala siya kilala. Oo. At least yung mga, itong mga haters na ito, matatawa ka na lang pag nagko-comment sila. Kasi, dun mo nako-confirm na mukha talaga silang tanga. Kasi hindi nila alam. Pero comment sila ng comment. Bigay sila ng opinion ng tao na hindi nila alam. Kung sino talaga. Kita mo rin kung hanggang saan yung emotional quotients. Oo. Hanggang EQ nila. Kasi yung EQ nila, sabi ko nga, I can face anyone. Even by, kung sino mang greatest enemy ko and tell them, okay, fuck, Mute. Kuya Winer, hindi mo naman inabangan. Akala ko nasa live ako. Buti na lang kaisip ko. Wala pala ako sa live. Nasa radyo pala ako. Buti naman na yan. So, yun lang po yun, So, ayan na nga. Si Mocha Bayambay, bait-baitan. Ay, hindi ho. Pag kahit meet nyo, hindi ho yung bait-baitan. Ano ka nga niya, kukulitin ka pa nga niyan. Ay, nako. Diba? Aasarin ka pa nga niya. Hindi yung bait-baitan. Pero yung pang-asar niya, mabait talaga. Mabait pa rin. At saka, nakakainis nga yan Workaholic yan. Minsan, sinasabi ko, relax din pag may time. Talagang wala Ganon Tulad ngayon, ng aga-aga, pupunta na naman sa isang happening ng mga OFW. Sabi ko, Batangas yun. Balikan lang din. Ang lupit, no? Tapos na ba yung global migration? Hindi pa. So, after niyang mag-aral, mag-school, pupunta ho yan. So, ganun nga yan Nag-aaral ho kasi siya ng global migration. Yun, so, yun yung pag-aaral sa mga masakit ang ulo. Migraine yun. Migraine ba yun? Hindi, pinag-aaralan ngayon ni DA Mocha yung global migration. Kasi bilang Deputy Executive Assistant na siya ng Deputy Administrator siya ng OWA, kailangan niyang makita yung ins and outs ng paglabas-masok ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa and kung ano yung nagiging sitwasyon nila sa paglipat. Kasi hindi natin alam eksakto what's happening on the ground sa ating mga, hindi lang sa ating mga OFWs, kundi sa ating mga migrant Filipinos. So, yung course na yata yun ay sponsored by University of the Philippines and mga taga-UP nagtuturo daw doon. And International Organization for Migration or IOM. Ngayon na nga ho Tapos syempre, dahil doon, mas matutulungan niyo. Alam niyo, si Mocha ho, papunta ho yan ng Saudi. Alam mo bakit pupunta ng Saudi?
Kasi yung mga distress worker doon, hiniling nila ngayong Pasko daw, makita si Mocha. Pambihira. Tapos kung paano makatulong daw ang OWA. Si Mocha punta naman kaagad. Sabi ko, sorry pero totoo ito. Hindi naman tourist spot ang Saudi. Lalo na sa mga kababaihan, hindi ho tourist spot yan. Although, medyo open na sila ngayon compared daw sa dati. Pero still, hindi ho tourist spot yan. Lalo na pupunta ka December, dapat nagsasaya. Siya inisip niya itong mga natin. Pero kasi marami nagsasabi pupunta lang siya doon. Kahit na official siya ng OWA, yung iba nagsasabi, papansin lang yung pagpunta niya doon, ganyan. Tapos, nire-request yung presence niya specifically. Pero kasi, it's a form of psychosocial support. At para sa mga individual na nasa highly stressful situations, mahirap mag-isip, mahirap maging kampante, mahirap kumalma, lalo na kung hindi sila certain sa kung anong mangyayari sa kanila in the future or sa susunod na oras, lalo na nasa ibang bansa sila at hindi sigurado yung kanilang estado doon. So, pagpunta ni DA Mocha doon, malaking bagay yon para sa kanila magkaroon ng sense of comfort habang andun sila at habang inaasikaso yung sitwasyon nila sa Saudi. So, kasi di ba nag-Yolanda? After Yolanda, syempre maraming artista rin na pumunta. Bumaba doon sa Grace po. Saan? Sa Tacloban. Pumunta siya doon. Kasama niya si Karen Davila. Tapos kami yung mga community organizers na naghakot ng mga tao para doon yung pa-meeting-meeting. Kunwari, syempre photo op, tapos sasalita-salita siya doon. Parang in a way, siguro that time, medyo yung tinitake advantage to ng mga ng mga politiko Bababa sila para kunwari mag-provide ng support, yung presence nila maramdaman para kunwari kumalma yung pakiramdam ng mga tao. So, ganon. Kaya dun ko nalaman yung usok-usok thingy. Bakit? Nagpapausok siya. Baka exclusive exclusive. Siyempre kasi bago maghakot ng mga tao, bago mag-organize, kami nag-organize, kami rin nagko-coordinate sa team nila na eto na, ready na yung mga tao for the meeting, ganyan. Yosin muna. Hindi. Meron siyang kasamang staff. Papalibutan siya ng staff. Yosin muna. 2 stick, mabilis. Bakit papalibutan ng staff? Para makita. Ang lupit. Yun. Tapos, harap. Ngiti-ngiti-ngiti. Tapos, okay, ganun ulit. So, ayan. Ganun siya. Ay, nako. Ito, panayang batiin natin mga kaibigan, panayang comment ni Pebbles Kunana, tuwan-tuwa siya, Sabi niya, patawa! Patawa! Sabi niya, tawa siya. Siguro, hindi na naman to nakain ng spaghetti. Kasi, Ate Pebs, chin-chin tabero. Sabi niya, hindi kita tinitira, Byron. I'm just saying the truth na pangit ka. Ay, totoo naman. Totoo naman yun. Pero, at the same time, hindi talaga ako papatira sa'yo. Uy! Tira, di ba tinitira niya ako? Natural. Sus naman, Kung magpapatira ka man, batalikod o paharap? Hindi talaga. Hindi ako magpapatira sa'yo. Sorry. I will not allow you to do that to me. Okay? Sorry, huwag kang mangarap ha? Diyan ka na lang. Pasensya ka na, hindi talaga. Hindi alam mo, conservative ho ako. Ayoko ho nung mga ganyang mga usapin, hindi ho ako nag-agaganyan. Talaga, conservative ko? Ngayon, tumatawag na yung tatay kong abogado. Anak, ingat ka sa mga tumatawag tatay ko. Abogado kasi ito. Alam niyo ba, dito sa tatay ko, una kong nalaman kung gaano ka walang niya ang mga Aquino. Naku, ginismis na. Oo kasi nga. Yung tatay ko, corporate lawyer ho yan. Nagtatanggol ho yan sa negosyo, sa business ng kanyang pinapasukan. At nung panahon ho ng ni Marcos, sabi ko sa inyo, loyalist kami. Meron silang ibinigay na parang rest house sa Puerto Azul. Wow. Alam niyo yung dati sikat na beach yan Puerto Azul, binigyan nila ng rest house. Sabihin parang dito President Marcos, Ferdinand Marcos, sabi nila, pwede ho kayo dyan. Anytime yung gamitin yan, dyan kayo, ganito. Aba, nung napaalis ni Cory itong si Marcos, si Apolacay, pinaalis niya, sinisikwester yung buong kumpanya. Kesyo daw kay Marcos yun. Talaga? Oo.
umabot sila sa husgado, umabot sila ganyan no, si ano nun. Talagang lahat ng ang mga nagsisikwester niyan, hindi lang ang gobyerno yan. Ito yung mga talamak na mga kaibigan nitong mga pamilya nila. Saan nangyari sa Puerto Azul? Wala, buti hindi nila. Natalo sila natalo yung gobyerno noon sa Supreme Court ata. Kasi, paano magiging sa kanila yun? Sa lahat ng papel nandun. At saka, wala na naman ngayon, punta ka doon. Wala ka naman, hindi mo naman makikita yung kung sino man sa Marcoses na nandoon. Ibig sabihin, talagang pinapagamit lang para bang, tuwan-tuwa sila kay Pangulong Marcos o kay kakilala nila o ito sir, gamitin nyo, di ba? Tapos ano nangyari sa mismong resort o abandoned? Hindi, okay naman ngayon. Tuloy-tuloy pa rin naman sila. Ang ano lang doon, ganun kagahaman yung gobyerno noong panahon ni Cory. Lahat sinisikwester. Ano na siya ngayon, na-feature siya eh. Ginawa na siyang inayos na siya ulit. Hindi na siya beach, ginawa na siyang parang real estate. Pero kasi may time na furniture siya, decrepit state na siya. So parang, di ba sayang? Yun na nga yun. Yun na nga kaya nga antindeho no. Ewan ko, hindi naman alam mo ng ating mga kababayan niya noon kasi sa tindi ng fake news ng media. Siyempre, matindi. Yun, sabi ng isa, Kun El Rabak, word of the day, tira. Ngayon. Tira, dulce. Alam mo yan? ang gumawa niyan, yung gumawa ng patsa. Tsabakano ba yun? Sabi na Tira, dulce. Hi, gandang Maui Becker. Wala po si Maui dito. Nag-comment kasi siya, nag-watching siya. Hello, Miss Maui. Kamusta ng make-upan natin dyan, sis? Diba? Mabuhay tambayan. Muling buhay ng San Miguel. Imbes FPJ ay Simon Fernandez or Vic Soto. Laban sa endorsement ni Grace Point ako. Antay pa ho tayo kasi meron pa hong mga sigurado hong unti-unti na yan, dahan-dahan na yan. Ay, commercial. Magko-commercial pa, 12.52. Tambayang sa DWIZ. DWIZ. Muli nating balikan. Tambayang sa DWIZ. Hello po. Ayan Dito po tayo. Nagbabalik ang DWIZ Tambayan. At nagpapaalam na po. Biro lamang po. Nalibabati muna ako. Hi to Cromwell Aresgado and Ana Mendoza. Salamat sa Encanto Beer. Ayan po, Paskong-Pasko na. Kaya tuloy-tuloy lamang po tayo, ha? Tapos din, babati pa ako. Marami pa akong babatiin. Hi to Jeff. Thank you sa pagkuha ng aking laundry. Tapos sa tiya ko sa Tacloban. And sa ating regulars na friends, sina Zep Isabala, Paolo Miguel Cordoves, Elizabeth Levy, tapos kay Ann Kiguchi. Ay, kay Sally Kiguchi pala. Sorry. And then kay Janet Ikeda. Tsaka kay Ate Yuchang, hello. Alam kong active na active kasi pag-comment. Pero hello. Tapos po, ayan. Baka naman share ko lang kasi isa sa mga favorite songs ko yung With or Without yun ng U2. And di ba kasabay ng closing ceremonies ng ng SEA Games ay nag-concert ng U2 dito sa Pilipinas. Parang nakakainis lang dahil ang daming comment ng kanilang vocalist na si Bono patungkol sa sitwasyon ng ating bansa na supposedly hindi naman siya dapat nakikialam. So, ang sa akin, yung pala kasi parang may ties yata kasi taga-Amnesty International siya, which is very close din sa meron siyang organization na yung One Foundation ba yun? Tapos under pala siya ng Omidyar Network. Alam naman natin yung Omidyar Network, siya rin yung halos may-ari ng Rappler Holdings. Kaya pala dun sa niya sa mga pa-concert. Oy! Kuya Winer! Alam mo, ako kinalakyan ko yung U2. Ayun, si Kuya Winer, sigurado yan, U2, di ba? Panahon. Meron akong album niyan, meron akong video na concert niyan, yung New Year's Day, alam niyo yun? Favorite ko yan, yung lalo na yung Pride in the Name of Love. Di ba? Talagang maganda yan, pero yun ako masyadong siniseryoso yan. Yeah, nakakainis lang daw. Kasi sa concert nila, may pinakitang mga slideshow ng mga Pilipina na masyado lang yan kasi sa totoo lang, ito lang ang akin yung mga nanonood naman doon, siguradong anong pakialam namin dyan? Nandun si Maria Reyes panira ng moment hindi, kasi ito si Bono, pambihira ito
di ba, may lumabas kang balita na kahit siya may problema sa tax. Oo. Isa raw siya sa mga nangungunang tax evader sa Ireland. Oo. Pagdating sa mga usaping pampolitika ng Ireland, tahimik siya, hindi siya nakikisali. Ayan. Ano lang yan, alam nyo, eto lang, bibigyan ko lang kayo ng tip. Kaya ako hindi masyadong apektado dyan. Gimmick lang ng mga artista yan. Para mas maging relevant. They have to, lalo na if you're getting old, you have to be relevant. Nakakatakot malaos eh. Oo. So the only way para hindi ka maging irrelevant, pasok ka sa mga ganyan. Wala, hindi ko naman sinasabi yung masama ang isang artista pumasok sa politika, ha. Ang akin, ang masama yung wala lang, comment ka lang ng comment. If you really want to help the people and change the government, go inside the government and do something about it. Yes. Ibig sabihin, medyo mag-ayos-ayos ka, tumulong ka. Hindi yung dada lang ng dada. Yung dada, sa mismong gawa yung ang tawag doon, publicity lang. Gusto lang nila ng publicity kasi kailangan nila dahil palaos na nga. Meron pa bang magandang album mo kanta ang Yuto ngayon na hindi katulad dati yung dati nila. Yung Joshua Tree. Yung Joshua Tree. Lahat yun hit. Yes. Lahat ng song doon hit. Ngayon meron pa ba? Wala na. So the only way for them to be relevant, mag-iingay sila sa politika itong si Bono. Kakanta lang, yung kakantahin sa concert, Greatest Hits Collection. So totoo lang, ako gusto ko talaga yan. Favorite ko yan. As in, Yuto, sabi ko sa inyo, kaya ko tugtugin yan. Yung dodong-dodong, alam mo yun, dodong-dodong. Alam mo yung dodong-dodong? Hindi, yun yung yung New Year's Day. Favorite ko yan. Ano pa? Sunday, Bloody Sunday. Ayan, gusto ko yan. Diba? Sabi ko nga sa inyo, memorize kong kanta nila Talagang pilit kong inaabot. Pero hanggang ngayon hindi ko maabot. Kasi ang taas-taas ng boses niyan. Lalo na sa lalo na noon, nung kabata-bataan niya. Nung buo pa boses niya, hindi na masyado Ako naabot ko naman, paglasing na ako sa video. Actually, ako nga, sabi ko nga, gusto kong panoorin niya, kahit panoorin ko, wala akong, alam mo yun, si Maria Reza, sige, okay na. Ano ka na? May gimmick ka na, na dagdag sa kaalaman ng tao na si Maria Reza hindi nagbabayad, di ba? Yun lang naman yun. May katrawa pa lang siyang hindi na nagbabayad. Okay. Pareho sila. Ipagmalaki mo. Pero sa tingin ko naman, yung mga tao, deadma yung mga nandun. Baka nga may nagbupa Meron nga daw. Meron. Kasi siyempre, sira ulo ka ba naman? Maglagay ka ba naman ng isang... Mantakin mo, ha? Yang si Maria Reza, galit na galit yan. Kesyo yung democracy daw sa Pilipinas, wala na. Pero ano ginagawa nila sa Facebook? Yeah. O na-verifies pag hindi nila type. Fake news, diba? Purge, ban. Ganun lang naman yan Tapos ganun na, sama-sama. Wala tayong masabi dyan. Kaninang demokrasya yun? Kanila. Ano bang araw na ngayon? Burnes, Friday the 13th ko kayo bukas. Wala tayo bukas. Ang saya, ang lungkot-lungkot naman. Makapagpahinga yung fans. Hindi yung mga fans natin na basher. Mga basher natin dyan, ha. Sana naman, bukas magkita-kita pa rin tayo. Magla-live ako bukas. Para mag-bash kayo, ha? Antayin ninyo, ha? Antayin ninyo. Magla-live ako bukas. Grabe, nag-effort ka talaga mag-live para lang sa kanila? Oo. Pag wala sila, yung mga friends natin, yung mga mahal natin sa buhay, tahimik lang yan. Mga shalay, mga ganyan. Yung mga fan, mga balahura yan, yung mga nakaganyan. Baka nga natin yung mga yan. Sira ulo niyang kalbo na yan. Ano yan si kalbo? Ano yan si kalbo? Ganyan yung mga yan. Pero yung mga mahal natin sa buhay, ganyan yan. Shala. Shala yan. So, sabi nga relax lang mo tayo at magpapasko na. Please lang, magpapasko 12 days na lang. Ayun po. Nagpapaalam mo, paalam ka na, Faye. Sige po, salamat po. Kita-kita po ulit tayo sa Monday, same time po. And hi po kay Tia, hello. Ayan, marami hong salamat at Merry Christmas, advance. Ilang araw na lang. Tambayan sa DWIZ.